more than 2 weeks na naging suspension po ng mga klase dahil po dito sa yung una, dalawang magkasunod po na bagyo at ito yung mahabang naging epekto po ng habagat. Kayo po ba sa National PTA po, sir, ay ano pong inyong sa ngayon saloobin po dito at nakakabahala na po ba ito yung mahigit 2 weeks po na suspension ng mga klase po? Kaya nga po ma'am, this is very alarming at that. Kasi 3 weeks na wala tayong pasok. So, there are those na siguro baka di affected ng itong baha sa ating lugar sa Pangasinan. So, malamang may klase na sila about this week or the other week. Malamang. Pero sa ating mga affected ng baha and then of course the weather, 3 weeks na. So, it's very alarming. As that, kasi siyempre, una-una, in-implement itong trimester na talaga very abrupt sa ating school system, sinasabi nila, which is from June to September, September ito na mag-i-end. So, and then September to December, December to or October to January, and then or January to March or April na. This is the trimester. So, it really affects the pag-aaral ng mga learners natin because of this trimester. Sana kung we go back to then, yung 4 quarters na pag-aaral natin, itong mga bata magka-catch up. Kasi syempre, kasi dito sa new curriculum natin, sa trimester, mayroon lang allotted 5 days to catch up. Yun lang po ang nangyari. So, let's see how this will work because 3 weeks have passed, nangyari. So how would the school administration in our respective schools, paano nila mag-adjust for the next month? Kasi I think June to April June to September ata, first trimester eh. So affected talaga yung ating pag-aaral ng mga bata. Yung po, ako na tinitingnan natin, affected. Okay po. Eto Sir Lito, kasi may ilan pong mga paaralan, simula po nung nag-suspend ng klase nitong mahigit 2 linggo na, sa inyo po nga siguro pag-observe po sir, nasusunod po ba talaga yung sinasabi po na walang face-to-face pero may alternative mode po ng learning sa mga estudyante? Ibig sabihin parang nagle-lesson pa rin sila kahit na wala pong pasok ng personal or physically sa mga paaralan po? Actually, it defeats the purpose talaga. Meaning, it defeats the purpose. Meaning, kasi karamihan naman sa school, alam po natin na wala man lang alternative mode of learning. Like, nagsisend sila ng modules or nagsisend sila ng activities for the mga bata na talagang mag-aral. Kasi siguro, may mga subjects na talagang nagbibigay sila, pero not all siguro nagkakaroon ng online classes or giving activities to chat group. Ganun po sa, yun ang tinitignan natin. Kumbaga, anyway, mayroon din kasi yung online classes because kailangan din talaga ng face-to-face ng mga bata. Kasi syempre, may mga activities or na sinesend via modules which can be answered through Google. So yun ang tinitignan natin na isa. Hope na yung mga teachers natin, just in case mayroong online activity, online classes, they have to make their own activity that copied from mga previous materials. Yun ang kuha natin dyan. So, iba pa rin ang face-to-face. Okay po. So, bali ito po, Sir Lito, yung na-mention nyo na din kanina sa unang parte po, or bahagi po nung sa panayan po natin. Sa kasalukuyan po ba, hindi rin masyado nakakatulong sa ngayon yung sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante yung mga schools or mga paaralan po na ginagamit as evacuation centers po, sir? Kasi sa ngayon, halimbawa dito sa Pangasinan, may ilang pa po mga paaralan na ginagamit as evacuation centers. Bagamat di naman po binabanggit ng mga paaralan na yun yung nagiging rason kaya hindi pa makapagbalik eskwela po, sir? Dalawa bagay po, sir. Ma'am, yung po ma'am, yung isa bagay na ginamit ng ating evacuation center. Ang meron kasi sa ating Pinoy, alam nila, Pinoy kasi, wala cleanliness, discipline on cleanliness. Alamin kasi, pag umalis sila, kawawa yung CR ng school, kawawa yung nando sa loob ng ating classroom.
Dahil it's Pinoy way eh. So yun ang mahirap, it's hard for the teachers to clean such classroom na talaga ginamit through evacuation center. The other thing is, yung binaha na classroom, kawawa na naman yung mga teachers kasi syempre, they have to prepare the respective classroom. Lilinisin nila na after the baha, alam naman natin, yung parang putik na naiwan after the baha, nilinisin mo yun ng mga ating mga teachers. So yun, alam naman natin, although we have janitors at that, pero how can they call the attention janitor to help them? So actually dyan, ang nagsasacrifice ulit ang ating mga teachers sa dalawang bagay po yun. Ginamit sa evacuation and then the other thing is the classroom na affected by the baha.